Kasama si Hal Kempfer, retiradong Naval Intelligence Official. Alamin muna natin ang latest na balita sa digmaan sa gitnang silangan, kasama si Yesha Hasnain ng Fox. Para sa akin, hangalang na ito. Isa itong malaking pagsubok, di rin natin sila kailangan. Pero mas okay sana kung nandun sila. Pinuna ni Pangulong Trump ang NATO sa pagtanggap sa punong ministro. Sa Oval Office na yon, na minsan ipinagtanggol ang punong ministro ng Britanya. Si Keir Starmer ay hindi si Winston Churchill. Marami nang nagawa si Keir Starmer para baguhin ang relasyon sa pagitan ng Ireland at United Kingdom. Naniniwala akong siya ay tapat at seryoso. At sigurado akong kaya mo siyang makasama ng maayos. May panloob na oposisyon ang White House sa pag-atake sa Iran. Nagbitiw na ang direktor ng National Counterterrorism Center, Joe Kent, na nagsabing hindi agarang banta sa bansa ang Iran. Sumuko si Trump sa presyon ng Israel. Tinutula ni Caroline Leavitt, press secretary, at sinabing may matibay na ebidensya ang presidente na nagpaplanong atakihin ng Iran ang Ziauri. Una, Palagi kong iniisip na mahina talaga siya sa seguridad. kinumpirma ng dalawang source sa gobyerno sa Fox News na hindi dumalo si Kent sa mga pagpupulong ukol sa Iran. Ayon sa mga Democrats, walang plano para sa tagumpay ang administrasyon ni Trump. Parang laging ilang oras na lang bago maglagay ng panibagong karatula ng misyon, tapos na dito habang tayo ay patuloy na naghihirap. Naantantalang pagbisita ni Trump sa China dahil sa sigalot habang sinusubukan ng gobyerno pakalmahin ang mga Amerikano at inaamin na habang tumatagal, lalong nakakasama ito sa mamimili. Kung tatagal pa ito, hindi masyadong maapektuhan ng ekonomiya ng Amerika, pero makakasama sa mga mamimili. Ito ang pinakamaliit na alalahanin dahil kumpiyansa kaming nauuna sa schedule. Mayong araw muling nanawagan si Pangulong Trump na aprubahan ng Senado ang San America Act at binalaan ng mga Republikano na kung hindi sila pumabor, hindi niya sila susuportahan. Opisyal ng tinatalakay ng Senado ang panukalang batas na ito na maaring tumagal ng ilang oras o araw. Mula sa White House, ako si Aisha Hasnain ng Fox News. Iniulat ng Estados Unidos na gumagamit sila ng 2,2 toneladang bomba na kayang butasin ang target. Sa Iran, iniulat ng CENTCOM na gumamit ang Estados Unidos ng 2,2 toneladang bomba na kayang butasin ang mga target ilang oras na nakalipas. Sa mga pinagtibay na lugar ng mga missile ng Iran sa baybayin, malapit sa kipot ng Hormuz, ang mga anti-barkong cruise missile ng Iran sa mga lugar na iyon, ayon sa kanila, ay nagdudulot ng panganib sa paglalayag sa kipot. Kasama natin ngayon si Hal Kempfer, dating Naval Intelligence Analyst at host ng Scrap Podcast. Nagamit na ba dati ang 2,2 toneladang deep penetrating munitions? Sa pagkakaalam ko, ito ang unang beses na ginamit ang modelong ito. Pero gumamit na tayo dati ng advanced na deep penetrating munitions. Pero, gaya ng sabi nila, ito ay klase na di pa natin nagamit. Kaya kailangan kong maniwala sa kanila. Kahit parang kahawig ito ng mga nagamit na natin dati. Pero sigurado ako, nitong mga nakaraang 5 o 7 taon, isang bagay ang ginagawa nila. Maraming pananaliksik at pagpapaunlad ang ginagawa nila sa mga natatanging uri ng munisyon na kayang sirain ng malalalim na underground na silungan, pasilidad at lagusan na itinayo nila. Partikular sa Iran, pero pati rin sa Ilagang Korea at ibang bahagi ng mundo. Nakikita natin ngayon na dumarami ang mga lugar kung saan ibinabaon nila ang mga imbakan ng drone, ballistic missile at iba pa. Sinabi nilang tinamaan ito ang lagusan na may maraming cruise missile at anti-barko malapit sa baybayin. Mukhang maganda ang pagkakagamit nito. Dapat ting banggitin ang mga mabibigat na bomber tulad ng B-1B na lumilipad sa ibabaw ng Iran. Ang mga B-52 ay nasa rehiyon. Hindi ako sigurado kung ano mismo ang kanilang tinatarget. Gayunpaman, ang pagtanggal natin ng air defense sa baybayin ay nagpapahintulot sa mas malalaking bomber na kayang magdala ng mas marami kaysa B-2 na makakilos. Maaari rin silang mailagay ng mas malapit sa unahan na nagpapahintulot ng mas maraming sortis bawat araw. Dalhin ang mabibigat na armas para maneutralize ang underground na pasilidad at pahinain ang kakayahan nila laban sa mga barko. Sa kipot ng Hormuz, mas mabilis. Hal, bago ka pumasok, narinig namin ang tungkol sa pag-atake sa Hamat Gan. Nasa gitna yun ng Israel, umaayat ang kamera. Mukhang nasira ang itaas na bahagi ng isang gusali dahil sa pag-aataking ito, ilang sandali lang ang nakalipas.
Tinitingnan namin ang kamerang ito at sinusuri nila ang kalagayan sa lupa. Tiyak na nagkaroon ng pag-atake na mukhang tumama sa lugar ng Tel Aviv. Maaari kaya nating ilagay sa screen ang post ni Trey Yingst. Hal, sinasabi ni Trey na 2 namatay sa sentro ng Israel, kabilang ang Tel Aviv sa huling pag-atake ng missile ng Iran na may cluster munition. Paalala lang Hal na meron silang matibay na anti-missile defense system sa Israel. Pero paminsan-minsan may nakakalusot pa rin. Isa sa mga napapansin natin ay nilalagyan ng mga Iranian ng cluster bomb warheads ang kanilang mga ballistic missile. Medyo kakaiba ito kumpara sa nakita natin noong nakaraang Hunyo, isa itong pagbabago. Kapag dumating na sila, gaya ng Iron Dome, David Sling o ibang air defense system at tinamaan ng missile, kung tatamaan ito ang target habang nasa ibabaw ng isang partikular na lugar. Sa halip na sirain ang isang solong warhead gamit ang isang malaki at makapangyarihang pampasabog, ito ay nagkakabiyak-biyak. Minsan, nagkakadurog-durog ito bago pa man tuluyang masira. Kumakalat ang mga cluster munitions na ito, kaya naging mas mahirap itong problema para sa air defense. Isa itong malaking usapin. Maraming bansa sa mundo ang nagbabawal sa cluster munitions ayon sa internasyonal na batas. Pero hindi lahat ay may parehong pananaw. Ginagamit namin ito dahil ganoon ang sistema. Napaka mapaminsalang paraan ito ng pagdulot ng pinsala. Pero ang totoo, para sa Iran, mukhang gusto talaga nilang gamitin ito. At para sa Israel, nagdudulot ito ng maraming problema sa kanilang air defense habang sinusubukan nilang pigilan na magdulot ito ng pagkawasak kapag sinira nila mismo ang ballistic missile. Pag-usapan natin si Joe Kent. Maraming nag-uusap tungkol kay Kent. Nagkaroon tayo ng konting aberya sa audio. Itatanong ko lang, dahil siya ang direktor ng National Counterterrorism Center, may alam ka ba sa kontraterorismo? Nagbitiw si Kent ngayong araw dahil sa pag-aalala sa dahilan ng digmaan sa Iran. Ayon sa kanya, hindi niya kayang suportahan ang laban ng Administrasyong Trump nang malinis ang konsensya. Sa isang post, sinabi niya na hindi agaran at napipintong banta sa ating bansa ang Iran. Aniya, malinaw na sinimulan natin ang bigmaan dahil sa pressure mula sa Israel at sa kanilang makapangyarihang lobby sa Amerika. Ulitin ko, siyang namumuno sa National Counterterrorism Center, alahensyang responsabalo sa pagsusuri at pagtukoy ng mga banta ng terorismo. Ang pangunahing dahilan na isinulat niya sa kanyang liham ay nararamdaman niyang hindi agarang banta ang Iran sa Estados Unidos. Paano natin maiintindihan ang isyong ito? Raul, gabi. Ang Iran ba ay agarang banta? Ang Iran ay palaging naging isang agarang banta sa Estados Unidos. Meron silang mga ahente at natutulog na selula sa Estados Unidos. Bukod pa sa isang pandaigdigang network ng mga kinatawan, ang Hezbollah ay may mga ahente at sleeper cell sa Estados Unidos. Sinuportahan nila ang mga Houthis na nagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga barko sa kipot ng Bab el-Mandeb, sa Dagat Pula at sa Golpo ng Aden nitong mga nakaraang taon. At pagkatapos ay mayroon kang lahat ng mga milisyang Shia ng Iraq na naging isang banta. Ako, narinig ko siya pero hindi ko gaano naintindihan ang dahilan niya dito. Siguro iniisip niya na dahil ang Iran ay wala pang intercontinental missile na kayang umabot sa Estados Unidos at dahil hindi pa sila nakakagawa ng nuclear warhead, hindi pa talaga sila itinuturing na isang agarang banta. O baka iniisip niya na hindi pa sila tunay na panganib dahil wala pa silang malaking pag-atake sa Estados Unidos para sa bansa. Hindi talaga ako sigurado kung saan nanggagaling ang ideyang yan, pero sasabihin ko ito. Nakita kong kakaiba talaga ang pagpili kay Joe Kent para sa NCTC. May mga ideya siyang talagang kakaiba. Kapag tiningnan mo ang sinabi niya sa kanyang pagbibitiw kung saan sinisi niya sa Israel. At sa madaling salita, sinubukan niyang isisisa kung ano ang tingin niya ay isang lobby ng mga Hudyo o parang ganon. Isang impluensya ng mga Hudyo o mga ganong bagay. Hindi mo na kailangan maghukay para makita ang malalim na antisemitismo sa kanyang desisyon doon. Sa tingin ko, ito sa palagay ko, ang talagang nakaistorbo sa kanya ay yung Estados Unidos ay lubos na kasali sa laban. Isang digmaan ng koalisyon kasama ang Israel. Yun ang nakaistorbo sa kanya sa pananaw niya sa politika at ideolohiya. Sa uli, ang pag-alis niya sa posisyon ay nakakasama sa sentro ng kontra-terorismo. Bilang retiradong opisyal ang intelligence, medyo may kinikilingan ako. Pero sa tingin ko,
hindi magpapabagal sa kanila ang pag-alis ni Joe Kent. Sigurado ako na ang papalit sa kanya ay gagawa ng trabaho na kasing galing o mas magaling pa. Halakayin natin ang ilang mahahalagang tagumpay ng Amerika sa digmaan. Kamakailan lang, ang CENTCOM ng Amerika, ilang sandali lang ang nakalipas, ay nag-post ng isang maikling video sa social media. Panoorin natin ito ng mabilis. Patuloy kaming nakatutok sa aming mga layuning militar, malinaw ang mga layuning ito at kabilang dito ang pag-aalis ng mga ballistic missile, drone at mga banta sa dagat mula sa Iran. Hanggang ngayon, ang mga piloto ng Air Force, Navy at Marine Corps ay nagsagawa na ng higit 6,000 combat flights. Ipinapakita ang natatanging lakas ng Joint Force ng Amerika. Patuloy nating panatilihin ang air superiority sa Iran. Sa buong Operation Epicure, magpatuloy, manatiling matatag at lumaban para manalo. Salamat at naway samahan kayo ng Diyos. Iyan ay kamakailan lang inilatala sa opisyal na CENTCOM profile ng Amerika sa social media. Narinig natin na 2 pangunahing leader ng Iran ang napatay sa mga pag-atake nitong huling 24 na oras. Kasama rito si Ali Laranjani na itinuturing na komander ng bansa at si General Golan Reza Soleimani na ayon sa AP namumuno sa puwersa ng panloob na seguridad na siyang pumigil sa mga malawakang kilos propesta. Gaano kahalaga ang pagkamatay ng dalawa sa kabuuang konteksto? Ano ang masasabi mo rito? Sa palagay ko, mahalaga ito. Pareho silang tinatawag na klasikong pag-atake ng Israel na tinatawag ding decapitation strike. Tinawag natin itong klasikong paraan dahil nakita natin ang mga kahangahangang bagay sa mga naunang pag-atake tulad ng laban sa Hezbollah sa Lebanon nang alisin si Hassan Nasrallah, leader ng grupo. Kaya nagsagawa sila ng kahanga-hangang pag-atake gamit ang time-sensitive na intelligence, pagpapalipad ng eroplano o mabilis na pagpapakawala ng misil. Yun din ang ginawa nila dito. Ngayon, ang usapin kay Laranjani ay may ilan na tinatawag siya ang tagapagpasya, tama, na may diin sa salitang ang. Malawak siyang kinikilala bilang siya talaga ang taong gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Hindi talaga nararamdaman si Mojtaba Khamenei at di natin alam kalagayan niya, di rin natin siya naririnig o nababalitaan mula nang italaga siyang pinakamataas na pinuno. Pero parang nararamdaman na sila Laranjani talaga, sa totoo lang, ang siyang namumuno sa mga bagay-bagay. Marami siyang koneksyon at malapit na ugnayan sa mga pinagkakatiwalaan ng Revolusyonaryong Gwardiya. Ang decapitation strike na ito ay nagtanggal sa pangunahing tagagawa ng desisyon na siyang namumuno sa rehimen sa mismong sandaling ito. Napakahalaga nito, matagal na siyang naroon, kaya hindi siya basta-basta mapapalitan. Kilala siya ng marami, kaya muli, pagdating sa kredibilidad ng rehimen, hindi siya isang taong madaling mapalitan. Pagkatapos, nandyan si Reza Soleimani, pinuno ng Basij. Ang Basij ay yung malaking organisasyon ng milisya na parang voluntaryo. Sa tingin ko may mga 350,000 miyembro. Sila ang mga ekstremista, alam mo yon, ideological, na kaalyado ng rehimen. Alam mo, ayokong tawagin silang puwersa ng batas. Sobra na yon para sa kanila. Sobrang konektado ang panunupil na yan sa mga karumal-dumal na pagpatay sa mga nagpo-protesta noong Disyembre at Enero sa buong Iran. Matagal na rin siya doon, kaya sa tingin ko parehong tumatak ang dalawang atake. May lalaki na nagtanong ito. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit si Laranjani ang gumagawa ng desisyon kapag may bagong pinakamataas na pinuno? Pati si Presidente Masoud Pezeshkian, bakit hindi piliin ang dalawang kandidato at bakit si Laranjani ang pinili? Hindi tayo lubos na sigurado kung talagang may tunay na impluwensya si Pezeshkian. Dapat mong tandaan na dati siyang humingi ng paumanhin sa mga estado ng Golpo at mga Arabo dahil kinamaan nila ang kanilang mga hotel at iba pang mga lugar. Habang siya'y humihingi ng paumanhin, patuloy namang nagpapakawala na mas maraming drone at misil ang Revolusyonaryong Gwardiya sa parehong estado, ginagawa ang parehong bagay. Parang naging presidente, tao-tauhan lang siya, hindi siyang nagdedesisyon at may ibang namumuno. Bakit hindi natin isinasama sa usapan na si Khamenei o si Mojtaba ang bagong pinakamataas na pinuno? Wala pa rin tayong naririnig o nakikita tungkol sa kanya. Ang tanging bagay lang talaga na nakita natin ay isang news anchor na nagbasa ng maraming pahina ng script. Alam mo ba, may liham daw na siyang sumulat
pero hindi natin narinig. May mga ulat na siya ay nasugatan. Marahil ay tuluyang na paralisa sa parehong mga pag-atake na pumatay sa kanyang ama. May katuturan na nandun siya. Wala akong nakita na nagsasabing wala siya roon noong naganap ang mga pag-atake. Lahat, mula sa malalim na sugat sa mukha at paa hanggang sa posibleng paggawala ng isang binti. Nagkaroon siya ng malubhang internal na pinsala, organ damage at posibleng koma. Abang sinasabi ko ito, baka isipin mong may konspirasyon pero hindi natin alam dahil walang nakarinig. Si Alila Rejani ang tagagawa ng desisyon at namumuno sa bansa. Siya rin ang naguutos at tingungguna sa tugon ng rehimen sa digmaan. Ngayon, wala na sa eksena. Maaring may pumalit sa kanya pero hindi nila makukuha ang parehong bigat, pagkilala at impluensya nila Rejani. Sa palagay ko, mangyayari at magiging epektibo ito sa paglipas ng panahon. Naitanong din natin nung napatay si Nasrallah ng Israeli kung kitigil ba ang Hezbollah. At nalaman naming oo, bumagal na ito, matagal na nandoon si Nasrallah. Sa pagtanggal ng ganoong leader, kailangan pa ng panahon para makapag-reorganisa sila. Ang oras sa Israel ay mga 2:40 ng madaling araw, isang live na larawan mula sa Tel Aviv. Magpadala si Benjamin Netanyahu ng mensahe ngayong araw. Ngayong umaga, inilipit natin si Alila Rajani. Pinuno siya ng Revolutionary Guard, grupo ng gangster na namumuno sa Iran. Kasama niya, iniligpit din namin ang komandante ng Basij at mga tauhan nito na nananakot sa mga lansangan ng Tehran at iba pang lungsod sa Iran laban sa mamamayan. Nagsasagawa rin kami ng operasyon doon, nag-ooperate sa Himpapawid gamit ang mga eroplano ng Air Force at gumagamit ng mga drone. Alam mo ba paano yon? Dito sa US, pag-usapan natin ang mga sinabi kamakailan ni Pangulong Trump. Sinabi ni Pangulong Trump na malawakang tinanggihan ng NATO at mga kaalyado ng US ang kanyang mungkahi na protektahan ang kipot ng Hormuz. Nag-post si Trump, hindi ako nagulat sa ginawa nila. Lagi kong nakikita ang NATO na ginagastusan natin ng daan-daang bilyong dolyar taon-taon para protektahan ang mga bansang yon, pero parang isang direksyong daan lang. Poprotektahan natin sila, pero wala silang gagawin para sa atin, lalo na kapag kailangan natin. Hal, bakit hindi estratehiko para sa ating mga kaalyado na mas makialam sa pagprotekta ng kipot? Sa topo lang, may ilang dahilan dyan. Una, matagal na silang nakakatanggap ng masasakit na salita mula kay Pangulong Trump na nagsabi ng matitinding pahayag. Dumadaan sa mahirap na panahon ng Dinamarca dahil sa Greenland. May mga diskusyon, kabilang ang posibilidad ng militar na pagkuha sa Greenland. Totoo bang nagkaroon ng ganitong usapan? Sa totoo lang, naging prangka si Pangulong Trump sa mga komento niya sa ibang leader ng Europa. Napansin ko ring nagtimpi siya kay Keir Starmer. Ngunit dalawang bagay ang usapin sa mga bansang ito. Una, mula sa politika, tandaan nating lahat sila ay demokrasya. Ayaw nilang madamay sa isang digmaan sa gitnang silangan. Ang realidad ng kanilang kasaysayan ay tumulong sila sa atin. Ginamit lang ang Artikulo 5 ng NATO para ipagtanggol ang Estados Unidos matapos ang Setyembre 11. Nagpadala ang mga bansa nito ng suhestiyon at tropa sa Iraq, Afghanistan at iba pang lugar para sa pandagdigang digmaan kontra terorismo. At sa tingin ko halimbawa sa kaso ng Dinamarca, sila ay nagtamo ng mataas na bilang ng mga namatay na sundalong Danish per capita. Kumpara sa kahit anong bansa sa mundo, mas marami sila kaysa sa atin. Nagpakita sila ng posisyon at tinobserbahan ang nangyari sa Afghanistan kung paano natapos yon. Kaya talagang nag-aatubili silang makisangkot. Isa pang usapin ay meron silang mga botanteng lokal na galing sa gitnang silangan na mga Muslim at may ibang pananaw tungkol sa nangyayari sa digmaan sa Iran. Natatakot sila dahil nakita na nila itong mangyari dati kapag nakikialam sila sa ganito. Ang pakikipagsapalaran o misyon sa gitnang silangan ay nauuwi sa mga protesta at iba pang problemang lumilitaw. Kaya na, nag-aatubili rin silang pakialaman ang isyong ito. Narinig natin ngayon mula sa Washington Post. Naniniwala ang Israel na malalaga sa mga nipoprotesta sa Iran kung babalik sila sa kalsada dahil hindi sumusuko ang rehimen ng Iran. Magwawagi ang revolusyonaryong gwardiya laban sa mga nipoprotesta.
Ipagpalagay natin na gusto ng Amerika o Israel na suportahan ng mga nagpoprotesta, paano nila ito magagawa? Tanong dito, susuportahan ba natin ang nagpo-protesta para pigilan ang paglusob at revolusyonaryong gwardiya na lumabas sa kalsada? At sa ngayon, tingin ko tama ang mga otoridad ng Israel sa pagsasabing ang Basij at ang revolusyonaryong gwardiya ay hindi magdadalawang isip na literal na patayin ang mga nagpo-protesta. At parang ginawa na nila yon noong Disyembre at Enero at tingin ko mas malala pa ang gagawin nila ngayon based sa kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Ang mga nagpo-protesta ay tuturing ng mga traidor dahil kinikilala nila ang rehimen bilang mismong Iran kaya magiging sobrang brutal sila sa sinumang nandoon sa labas. Ang tanging paraan para labanan ito sa militar ay kung ang Israel at ang Amerika magsasagawa tayo ng mga taktika ng pag-atake na napakadetalye at napakasensitibo sa oras laban sa mga unit ng IRGC at Basij upang mapuksa sila at gawing hindi epektibo sa labanan. Bago pa makasagupa sa mga nagko-protesta, mayroong antas ng koordinasyon sa pagtawag ng suporta mula sa himpapawid, paglalagay ng mga eroplano na may tamang armas sa tamang oras na napakahirap gawin pero hindi imposible. Ngayon, inaatake namin ang mga posisyon ng revolusyonaryong gwardiya at mga posisyong napapaligiran, winawasak ang mga kampo at ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito. Maaari naming lumpuhin ang dalawang bahaging ito ng rehimen bago pa man mangyari ang anumang protesta. Ang pag-asa ay kapag nagsimula na ang mga protesta sa kalsada, sasama na rin ang mga secular na puwersa ng seguridad. Nagbibigay ito ng isang antas ng proteksyon pero marami pa rin kailangan gawin. Sa palagay ko, ilang linggo na lang at mangyayari na ito. Si Raul ang host ng The Strat Podcast. Napansin ko may bago kang episode tungkol sa Strait of Hormuz. Pakinggan ng Strat sa anumang podcast platform. Salamat Raul, tama ba?